free, honest, peaceful, and credible election. Paano nga ba ito makakamit? Ang Armed Forces of the Philippines o AFP ay merong mahalagang katungkulan tuwing election period bilang tagataguyod ng ligtas at maayos na halalan. Ating alamin ang tungkulin ng militar tuwing eleksyon dito lang sa Batas et al. Magandang araw sa inyong lahat. Kayo ay nanunood ng Batas et al. Ako po ang law teacher ng bayan, Attorney Al Agra. At para sagutin ang mga katanungan patungkol sa role ng ating military, makakasama natin ngayon si Armed Forces of the Philippines spokesperson, Colonel Francel Padilla. Siguro bago natin pag-usapan ano ang papel ng military or AFP sa usapin ng eleksyon, pakipaliwanag lang ano ba ang Armed Forces of the Philippines, ano ba ang general mandate ng military? Basically, sir, the Armed Forces of the Philippines, ang sabi nga namin, our pinaka-battle cry is protecting the people and securing the state. So with this po, everything that encompasses national security, andyan po ang Armed Forces of the Philippines to perform that mandate accordingly. At ano naman ang komposisyon o struktura ng ating armed forces? So yung Armed Forces of the Philippines po ay composed of three major services. It's the Air Force, the Army, and the Navy. So ang ating hukbong himpapawid, syempre po guarding our aerial domain. Of course, we have our Philippine Navy na ngayon po ay nasa front lines with our geopolitical tensions that we're facing. And of course, ang ating Philippine Army na very busy po no sa trying to end our insurgency problem once and for all. And of course, anti-terrorism na rin. At malapit na ang eleksyon sa darating na Mayo, ano ang papel ng ating armed forces sa usapin ng eleksyon? Yes, sir. No? So, syempre, with our mandate having to protect the people and secure the state, napakahalaga po nitong eleksyon dahil it is our right to express our right to vote. No? So gusto po talaga ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na mangyari po talagang ma-secure natin ito to have a safe and free and of course fair elections that will be ensuing this coming election season. Tuwing election ba nakakaroon ng separate na structure or may special unit ba ang ating armed forces para sa eleksyon? We actually, adjust accordingly to the needs of the times. So, meron po tayong task forces that are actually, gawa na po yun, no? Yung Joint Task Force NCR pag dito po sa Manila. But, nagkakaroon lang kami ng specific rules that are related to elections. So pagka po din sa different areas po, depending on the needs of the particular area, nag-a-adjust po yung ating organization. So nagkakaroon po kami ng more troops to be deployed in certain areas na critical areas. Ganun din po. So kung ano yung mandate namin in the area will still remain, but of course we will adjust in terms of how we would be deploying. Maliwanag kasi sa ating batas na ang armed forces ay kailangan i-deputize ng ating Commission on Election with the consent, of course, of the President. Nakuha na ba ng armed forces ang deputization na ito? Ito sir, no, coordinated naman po kami with COMELEC in this. And of course, as we perform this crucial role, yung deputization na to will allow us to perform our role accordingly sa, ito nga sir, sa pag-secure natin itong mga pag-transport ng election paraphernalias, yung mga balota, mga ganyan. So with that deputization sir, it gives us that, authority to be able to perform such. So over and above that, sir, yung pag-secure na din natin ng mga poll areas. No? So lahat yan, sir, actually ngayon, we are well on the way of all of these preparations. Na po. Anong koordinasyon ng Armed Forces of the Philippines sa Philippine National Police or Kapulisan? Ito sir, very, very close ang pag-coordinate namin as of this time because law enforcement is their role ng PNP. And so, kaagapay nila kami dyan, sir, no, sa
in our performance of our duty of having this zeal, no, na magkaroon nga tayo ng very safe na elections that are coming. So hindi naman din po at any one time kakayanin ng kapulisan yan sa lahat. So ito po fusion, no, ng efforts between the armed forces, our law enforcement agencies, and of course government agencies na rin, and civil society as a whole po. May mga activities ba or papel na armed forces lang ang gagawa? Meron bang mga pagkilos na pulis lang ang gagawa? Paano yung hatian ng responsibility? Yes, sir. That will be well within our mandate. So pag law enforcement po yan, sa police po yan. Minsan po kasama talaga nila kami, say for example, there are operations po, no, na kailangan nila ng additional na puwersa from the Armed Forces of the Philippines, we augment them accordingly. But yung law enforcement function po, the investigation part and yung pong pag-arrest and all, sa kanila po yun. Ano ang na-anticipate na problema or challenges ng AFP sa darating na halalan? Sir, of course, we are anticipating, ang sinasabi natin dito is paranoia is key. Kailangan po paranoid tayo and we're thinking that something's gonna happen so Expect that we the are worst, no? so that we are well on our toes whatever eventualities that occurs. So nandiyan po yung yun nga po yung mga groups na we're looking into na posible po na guluhin nila yung eleksyon. Nandyan po yung cybersecurity challenges that we're also gonna be facing kasi modern times na po, no? So kailangan tignan din po natin yan. Over and above that, we also are looking at yung patuloy po natin, no, na pag-address nitong insurgency problem. So tuloy-tuloy po tayo dyan. Violence that is related to elections, yan mga yan po, lahat po yan ina-anticipate natin, sir. Kanina na pag-usapan natin ng coordination with the Philippine National Police. Paano naman ang coordination with the Department of National Defense with the Armed Forces of the Philippines? Eto po, sir, we're really in very close coordination with the Department of National Defense, no? So, we would act upon kung ano po yung mandated nila din na role that we have to play, not just in this coming elections, but eventually na po din sa whole of national security concern because all of these are connected naman din to one another. So hindi po natin matatanggal yan na itong mga geopolitical issues that we're facing can also lead to something that is related to our elections. So we're looking at all of these things with the DND po, sir, no? We actually take a step back, look at the bigger picture and try to connect the dots on how it would be operating. Ano ang nakikita mong challenges nitong darating na eleksyon bukod sa insurgency? Meron na ba kayong napoproject na mga election hotspots? Meron, sir, no? That is why our ting mga intel units are also well sir, no, they're really very very active now looking at all of the possibilities that are in place. Ang sabi ko nga, paranoia is key. So talaga pong yung mga units natin, may mga bago po tayong units din na na-create, sir, no? We have an intelligence command that is also well underway. We also created the cyber command. So may mga ganitong units po tayo na create to address all of these challenges that we are looking at. Nakikita ba na mahalaga yung papel nitong dalawang ito sa darating na halalan? Opo, sir, napakalaki po ng papel na gagampanan nito. Kasi kailangan po talaga magkaroon tayo ng bigger picture para po alam po natin how we would be adjusting our operations accordingly. Ngayon naman, Colonel, pag-usapan natin yung mga specific functions or mandate, no? Ano ba ang pangunahing papel ng Armed Forces of the Philippines sa usapin ng eleksyon? AFP is equal to national security. So, talaga pong napakahalaga na itong eleksyon, ma-secure natin because ito po yung natin kailangan yung bawat mamamayang Pilipino ma-exercise niya yung right to vote. So this is very crucial for our future. So with this, yung ating sandatahang lakas ng Pilipinas po, talaga pong bawat region, no? We're looking at the intricacies of each region. So kung kailangan ba nating mag-fortify ng ating number of troops in certain areas, yung mga ganun po. So we adjust accordingly po depending on certain requirements. So halimbawa may na-identify ang COMELEC at AFP na hotspot, Yes, no? sir. Isang probinsya, isang bayan, isang lungsod. Ano ang gagawin ng AFP
or pati DILG, PNP sa ganung sitwasyon? So sa ganun sir, no, ang sabi ko nga, we have close coordination between the AFP, the PNP, other law enforcement agencies, government agencies, and hindi lang yun, pati po ang civil society. So ito po, lahat naman tayo ang gusto natin po, no, maging mapayapa itong eleksyon. And we have credible results. So hindi lang yan during the election period, but up to yung sa pagbilangan na po, no, continuous po ang ating deployment. So isang pamamaraan ay deployment of additional troops. Yes, sir. Deployment of additional troops. Minsan po, meron tayong requirements for us to conduct checkpoints. Meron din po tayong instances na tayo po ay nagbibigay ng security to certain individuals. So yung mga teachers po, no, na magka-count ng mga balota and all that. So yung mga hotspots nga po, no, magpo-provide tayo din ng security dyan sa areas. Nagdi-deploy din ba ang ating Armed Forces of the Philippines ng tao at the precinct or polling place level? Sir, on the need basis. So kung hotspot talaga yun, sir, kapag ka po na mandate tayo to do so, to reinforce nga po our law enforcement agencies, nandyan po tayo, sir. Meron ba kayong instruction sa military na pwedeng pumasok, halimbawa sa loob ng eskwelahan or polling place? Sa atin, sir, no, the military per se is impartial and non-partisan. So ginagalang po natin yon, no, being professionals, itong mga soldiers po natin are professionals. So talaga pong we maintain the sanctity po of our precincts. So nandyan po yung ating mga teachers, yung mga naatasan po ng COMELEC na mag-perform ng ganyan. But in terms of the security of the area and reacting to violence related to these elections, maaari po tayo, sir, na mag-react accordingly, pero po in coordination din po with our law enforcement agency. May pagkakataon ba na ini-escort nyo rin yung delivery ng ating mga automated machines? Yes, sir, no. As long as that is mandated for us to perform, ginagawa po ng Armed Forces of the Philippines yan. May mga pagkakataon ba na halimbawa may election hotspot, kayo mismo ang magbibilang ng boto? Ang sabi ko nga po, sir, no, we maintain na non-partisan po and impartial ang ating sandatahang lakas ng Pilipinas. So ito po, kung sino po yung minandate po ng COMELEC to do so, kami po will be on the sidelines to give security po as the need may be. Pero hindi kayo mismo ang magdadala? Hindi po. Hindi rin kayo mismo ang mag-ooperate ng machines? Hindi po, sir. Opo. Meron na bang na-identify na hotspots ngayon or wala pa? Meron naman tayo, sir, yung mga talagang based on the results of our intel gathering. But for operational details, of course, we cannot divulge this. But rest assured po na yung ating sandatahang lakas ng Pilipinas will adjust accordingly po our operations. Sa ganito. Gaano kahanda ang ating Armed Forces of the Philippines para sa darating na halalan? Ngayon, sir, handang-handa na po kami. Sabi ko nga po, lahat po ng mga task forces that were created or anything po na mga grupo po that will be handling the situation for the elections, parte po ang sandatahang lakas ng Pilipinas dito. And nandyan po, maasahan niyo po ang full support namin, sir, in the performance of our mandate. And prior to election day, let's say from now till campaign period, till election day, ano ang nagiging papel ng ating armed forces? Tuloy-tuloy na yan, sir, no, yung pag-provide natin ng security accordingly. So, kung ano po yung mga kailangan nga in terms of requirements po ng COMELEC from the Armed Forces of the Philippines, we will provide accordingly na po. Unang katanungan, ngayon magkakaroon ng unang halalan para sa BARM, Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Meron bang special preparations ang ating AFP para sa BARM elections? Basically, sir, the government has special preparations for this and AFP is a part of it. So, ang sinasabi natin dyan is halal ang BARM. So, halal ang BARM. Yan, sir. So, this is very historical. And of course, ang sabi ko nga kanina, kailangan, sir, we should be paranoid, no? So, we are looking at possible, different scenarios that could affect this BARM election. So, yun po, we will react accordingly based on these certain scenarios that we put into play. And ang ano natin dyan, sir, is overall goal is for us to have that historical first successful and peaceful, no, and credible clean election. Yes, sir.
Marami tayong problemang hinaharap ang ating bayan. No? May insurgency, may geopolitical, at may parating na eleksyon. Paano to hinahandle o minamanage ng ating armed forces? Yes, sir. This is really actually a challenge because while all of this is happening, no, they are happening in tandem. So, kailangan po talagang we are well on our toes in terms of hitting our targets. So, binigyan po tayo ng ating Commander-in-Chief ng targets to fulfill in terms of the internal security operations. As of this time, attorney, no, we are well within target. And naririnig nyo naman po sa balita, napakarami pong mga lugar ang dinideclare na insurgency-free. And this is really very good news for us. And looking at the territorial defense po, we are actually enjoining the rest of those who are na nandiyan pa po, na nakikibaka, na bumalik na po, magbalik loob na po sa ating pamahalaan and join us in a bigger challenge, which is the territorial defense. So ito po sabay-sabay po nating gagampanan together with us securing and maintaining a free and credible elections in the future. Pwede bang mangampanya o sumuporta ng kandidato ang ating mga officers sa military? Hindi po, sir, no. Actually po talaga pong pinagsasabihan natin ng ating mga kasundaluhan na they are being reminded of us in the Armed Forces of the Philippines being impartial and non-partisan. And pati po sa social media, hindi po pwede na mangampanya ang ating mga kasundaluhan in order for us to maintain po that professionalism. Salamat, Colonel. Meron ba kayong mensahe para sa ating mga nanonood, Colonel? Una sa lahat, sir, no, sa ating mga kasundaluhan ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas, you are reminded to remain professional po, no, sa ating pagganap ng ating role dito sa parating na eleksyon. Let us show the public na talaga pong deserve natin. Ito, sir, yung ating lumabas dito sa ating Okta survey is that 8 out of 10 Filipinos trust the AFP and 7 out of 10 Filipinos are willing to fight with the AFP. And we are really very grateful for that. Yan pong suporta ninyo is the fuel that ignites our passion to serve sa pagganap nitong role namin to protect the people and secure the state. And naririto po ang inyong Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Ang gusto po nating mangyari is for you to maintain the freedom na tinatamasa nyo ngayon and that you could sleep well at night knowing po that we are here to secure. Maraming salamat, Philippine Army Spokesperson Colonel Francel Padilla, sa pagpapaunlak nyo sa aming imbitasyon. Maraming salamat po, Attorney. Napakahalaga ng papel ng Armed Forces of the Philippines para sa layunin ng ating eleksyon ayon sa ating saligang batas. Credible, honest, orderly, peaceful, and free elections. Hindi kakayanin ng COMELEC ang responsibilidad na ito. Muli, maraming salamat sa ating mga manunood. Marami pa tayong maaaring pag-usapan patungkol sa nalalapit na eleksyon. Abangan ninyo ang mga susunod pa nating talakayan dito lang sa Batas et al.